Hello guys! Hello ka-manifest! This is Marish. So yung purpose ng video na to is i-share ko sa inyo kung ano yung mga natutunan ko or nalalaman ko how to maintain higher vibration part 2. Okay? So ayun, nasabi ko na yun sa dati. Pero ngayon, mas expand natin yung kailangan or andyan lang pala sa paligid natin yung pwedeng makatulong sa atin para ma-maintain yung ating higher vibration. Okay? So, number 1 is how you eat your food. So, number 1, you can eat fruits. Ayan. So, yung fruits na yellow, yung color, so such as mango, banana, pineapple, lemons, ano pa ba? Durian, melon. Yan. So, ito yung mga isa sa mga nakakatulong sa atin para mag-vibrate into higher frequency or ma-maintain yung ating higher frequency, such as taking as 1 fruit a day o ganon. So, ma-maintain natin yan or makakatulong sa ating katawan at ating energy to be in a higher frequency or higher vibration, ganon. So, bakit ba siya nakakatulong? Diba si sun is the source of light and everything. So, kadalasang mga ganong kulay ng fruits ay mas nakakabigay sa atin ng energy na positive or into higher vibration and feeling good, ganon, grateful. Ayan. So, pangalawa is eating vegetables. Ayan. So, kasi eating vegetables can detoxify our body and ma-feel natin na magaan, ganun. So kung meat eater tayo, kung nasa spiritual journey tayo at nasa astrology tayo, ayan yung pagkadalasan nating parang, isa sa mga kailangan nating i-adjust. Ayan. Kasi, true, indeed na nakakatulong talaga kung mas yung kakainin natin is mga vegetables. Ayan. So, 'di ba? Iba talaga yung feeling of lightedness sa ating katawan pag yung kinakain natin is gulay. Ayan. Kasi masustansya siya, 'di ba? So, maraming klase ng gulay. So, pili na lang kayo doon. Sa akin naman, yung ginagawa ko is, ayan, kasi hindi kasi ako talaga vegetable eater. Naamin ko, guys. Pero, inaaral ko, or hindi naman inaaral, kumakain ako kahit konti lang talaga, super. Pero nung andito na ako sa astrology and spiritual journey and awakening ko, nalaman ko yung mga ganon, it encouraged me to do more in that side. Kasi aside sa nakakatulong ako sa katawan ko, sa proper mindset ko, or sa mga pang-araw-araw na buhay, ayan. So, hindi ko naman kiniklaim na totally ninala ko na talaga yung meat. Kasi hindi pa talaga kaya. So it's a process, guys. But slowly taking it and ayun, ina-adjust mo na yung sarili mo into kumakain ka na ng vegetables. 'Di ba may iba namang ways, may may religion na ganun yung nila. Pagkain. Ayan, into vegetables talaga sila. So, I really promote this kahit hindi ako kumakain talaga sobra ng gulay. Pero yes, it's very helpful po talaga to maintain our higher vibration, our frequency, at saka yung energy natin. So, kahit man, di ba, sobrang negative ng ating paligid at etc. Kaya nga tayo, di ba, nag-grounding, pumupunta sa nature, hinahag yung trees, hindi nagchichanelas, pinifeel yung ground, kasi
yung nature has a positive impact of energy, so tinutulungan nila tayo. How about pag ito ay kinakain mo na talaga? Ayan, so 'di ba? So aside of ayan, slowly processing into process na into meat eater ka, slowly into vegetables, you can also ayan, i-ano mo, hinay-hinay mo, ano ka na muna, konti-konti, tapos into more isda ka na, ayan, and then, andyan na yung gulay, paunti-unti, hanggang sa masanay ka po. So, yung ginawa ko talaga, as in, sobrang genius ko. Genius talaga. Kasi eto, hindi nga talaga ako, vegetable eater. So, dahil ganun ako, I really wanna do it. So, kasi nga 'di ba, gusto ko na sa akin mismo I really embrace at ayan, magsimula na ako. So, yung ginawa ko para makapagsimula ako, bumili talaga ako ng dehydrator, guys. Why? Search niyo na lang yung mga yung mga videos about sa fruit dehydrator, food dehydrator, ganun. So, yung ginawa ko ay dyan, dumating na yung food dehydrator ko. So, I will, extract the juices of fruits and vegetables. Tapos, ihahalo ko sila. Tapos, bibili din ako ng honey. Kasi ayoko na nung, magic sugar or sugar, ayan, kasi yan yung kadalasang nandun sa mga sa nabibilhan natin. So mas mabuti kung pure honey, okay? So ayan, kayo na bahala kung saan kayo kukuha, kasi medyo mahirap na talaga humanap ngayon ng pure honey. At saka hanapin niyo na rin sa mga videos kung ano or paano ma-discover kung pure talaga yung honey na yun, okay? Kasi kadalasan ngayon is more on hinahaluan na talaga ng sugar. So, may mga fake din. So, aside that, so yung ginawa ko dun sa food dehydrator ko is, ayan, ini-extract ko yung juices, minimix ko sila. Then, itaray ko, guys, na gumawa ng video nun. So, medyo lang talaga. Mahirap pa sa ngayon sa schedules at saka sa sa time. Pero gagawin ko yan, tuturuan ko kayo how. So ayan, malunggay, ampalaya, etc. So yung na-extract ko na, gumili ako ng parang para sa food talaga na parang manipis na papel at doon ko sa nilagay at nilagay ko sa food dehydrator. Nung na-dehydrate na yung ginawa ko, slice ko siya para na siyang candy. So at least in myself, I know I really take vegetables. Hindi nga lang ganon na same. Kasi gusto ko kasi kung kumakain naman ako paunti-unti, pero hindi talaga yung super yung katulad ng sa iba na parang minumukbang nila yung gulay. Ayun. So yun yung isa sa mga tips ko sa inyo, guys. So, aside doon is, songs at saka affirmation sa sarili nyo. So, araw-araw po akong ritualistically, nagsasalita na tayo na ritual. Ritualistically, everyday, nagsispeak out po ako. Pag gumising ako, 3 times, I love myself, I love myself, I love myself, I love my people, I love my people, I love my people, I love God, I love God, I love God. So, 3 times talaga yan. At saka bago matulog. So, hindi mo man yan na parang magic. Pero, in time, pag nalipas na yung 1 month, 2 months, na palagi mo siyang ginagawa, meron talaga siya output, and it affects your mind, how to think and digest the informations, ganon. And aside doon, kumakanta talaga ako ng mga gospel songs. Sinasabihan na nga ako ng mga kasamahan ko, super ko na daw talaga religious. Hindi naman po ganon. Kasi
Kung yun yung nakakatulong sa sa'yo, why not?